Okay, so sasagutan natin ngayon ay 11 items na galing sa ating follower sa YouTube. So may comment siya, i-comment niya ito. So meron tayong 11 items na tungkol sa consecutive numbers problem. Okay, sasagutan na natin ang 11 items. So ito yung sabi niya, "Good day sir, may I request additional math problems that are not included in the reviewer? I would also like to understand the differences in meaning of words such as from, between, all, and similar terms when analyzing math word problems." Okay, so discuss natin mabuti yung mga sinasabi niya dito, yung pagkakaiba niyang from, between, all. Dito sa mga examples niya, may 11 items siyang sinend. Okay, so sagutan na natin. Number 1, the sum of three consecutive even numbers is 70. What is the largest number? So hindi ko na nilagyan ng choices itong mga questions natin dahil walang choices dun sa isinend sa akin. So sagutan natin ito ng may shortcut kasi dito, tas gamitan natin ng shortcut tsaka yung algebra way, yung maglelet tayo ng unknown variable. So kapag may given tayo, given yung sum, the sum of three consecutive even numbers, ayan, so okay, may napindot tayo doon. Balik natin. Yan. So, the sum of consecutive even numbers is 70. Ulitin natin ha. Kapag given ang sum 70, tapos meron tayong consecutive even numbers, ang shortcut, yung sum na given 70, i-divide lang natin kung ilan yung consecutive even number. So, meron tayong 3. 3 consecutive even number. So, 70, i-divide lang natin sa 3. Ang problema, yung 70, hindi siya eksakto sa 3. So, ibig sabihin, itong problem na ito, hindi natin na masosolve ito. Decimal yung magiging sagot. Dapat yung sum, consecutive even number, divisible dapat by 3. Baka may mali dito sa problem na ito. Kasi, pag dinivide natin 70 divided by 3, ito dapat yung magiging gitna. Okay? So, kaso hindi siya integer. Kailangan na integer dapat. 69 siguro dapat ito. Okay, so baka may typo dito. So baka itong 3, baka 2 lang ito. Kung 2 kasi may sagot dito. Or kaya naman itong 70, pwede siguro 69. Pag 70 ulitin natin, walang sagot na integer kapag 70. So pagpalagay natin kung 69 para for the sake of discussion. So kung 69 divided by 3, ang magiging sagot dito, 69 divided by 3 ay equal sa 23. Yan yung gitna. Kaso, hindi siya even number. Kailangan even number naging odd number ito. So, pagpalagay natin, ito ay 72 dapat. So, kung 72, magkakaroon tayo ng sagot dito. 72 divided by 3 equal yan sa 24. So, therefore, yung 3 consecutive numbers ay 24, ito yung gitna. So, meron pa tayong 26, tapos 22. So, yan yung 3 odd numbers. Ang hinahanap natin, what is the largest number? 26 ang tamang sagot. Pero ulitin natin may typo. Sigurado may typo dito sa ipinadala niya. Balikan nga natin yung problem kung sakto. So sakto naman, the sum of three consecutive even number is 70. What is the largest number? So ulitin natin, kapag 70, wala yung tamang sagot diyan. Kasi pag ito naman yung algebra way, kung 70 talaga yan, mag-a-assign tayo ng consecutive even numbers. Ilalat natin yung x, ito yung first even number. Tapos x plus 2, ito yung magiging second. Bakit x plus 2? Kasi consecutive even number. Ang even number, ang pagitan niyan ay 2. Pagitan nila 2. Okay? Kasi even number. Okay? So, di ba 2, 4, 6, 8, 10, may pagitan sila na dalawa. So, tapos yung magiging third natin, ang magiging third natin ay magiging x plus 4. So, pag ginawa natin ang equation, kung pagpalagay natin 70, para mapakita lang natin na hindi eksakto yung magiging sagot pag 70, i-add natin lahat itong tatlo, ang sum niya ay 70. Okay, so therefore ang equation natin ay x plus 2 plus x plus 4 equal dapat sa 70. Tapos combine natin, meron tayong tatlong x, edi 3x yon. Combine natin itong 2 tsaka 4, so we have plus 6 equal 70. And then two-step equation na lang ito, so subtract 6 to both sides. So therefore, 3x is equal to 70 minus 6, we have 64. At ayan na nga, hindi eksakto yung magiging sagot. Pag dinivide natin sa 3, hindi eksakto yung magiging sagot. X is equal to
Kung 63 sana, eksakto no? Kaso 64. So 21 and 1/3 ang sagot dito. Siyempre, pag sinabi natin consecutive even number, di dapat walang fraction yon or walang decimal. So kung pagpalagay natin na may typo, kung 72 ito, so magkakaroon tayo ng sagot. So kung 72 ito, 72 minus 6, that is equal to 66. Magiging 66 ito. Tapos 66 divided by 3, that is equal to 22. So same answer kanina, gamit yung technique na divide lang natin, automatic yung sagot yung gitna. So dito naman yung 22, yan yung first even number natin. So ang sagot natin 22, yung second natin ay 24. Ang third naman ay 26. So same answer, ito yung tatlong numbers, ang hinahanap natin yung largest. So ang largest ay 26. Okay, so may typo yung unang example ng ating sender. So next, number 2. The sum of 4 consecutive odd numbers is 56. Find the greatest number. So isolve ulit natin ito ng 2 ways. Given yung sum. So basta given yung sum, the sum of meron tayong 4 consecutive. Ayan, 4 consecutive odd numbers, given yung sum niya 56. So pag napipindot ko doon na so dito ko dapat ayan, 56. Find the greatest number. Okay? Shortcut, given yung sum 56. Given yung sum na 56, i-divide lang natin kung ilan yung consecutive numbers. Ang consecutive numbers ay 4. So automatic yung sagot dito pag dinivide 56 divided by 4, that is equal to 14. Ito yung gitna. Okay? Yan yung gitna. Kaso ang hinahanap natin odd numbers. Kung odd numbers ang hinahanap natin, itong 14 hindi siya odd number. So ibig sabihin 14 yung nasa gitna. Ano yung mga odd numbers na nasa gitna yung 14, edi magiging 13 tsaka 15. Tapos ang hinahanap natin 4. 4 consecutive odd numbers, edi yung 4 consecutive natin, 13, 15, may isa pa dito, 17, tapos 11. So ang hinahanap, find the greatest number, 17 ang magiging tamang sagot. Pag inad natin yan, eksakto yan, 56. So meron tayong 7 plus 3, that is 10. Tapos 5 plus 1 is 6. Tapos meron tayong 10, 20, 30, 40. So eksakto, 56 ang sum niyan. Okay, so ayun yung shortcut. Ulitin natin ang shortcut kapag meron tayong given na sum, 56 yung given na sum, i-divide lang natin kung ilan yung consecutive. Consecutive odd numbers, so 4. Pag dinivide natin yan, yung sagot, yun na yung magiging gitna. So gitna yung 14, tapos odd numbers yung hinahanap, kaya hindi natin kukuhanin yung 14. So meron tayong 13, 15. Nasa pagitan nun yung 14. So ito na agad yung answer, napakabilis. Wala pang 1 minute, kaya nyong makuha. Or isolve natin in algebra way. Algebra way, ilalet natin yung x. Ito yung first odd number. First odd number, yung x natin. Dahil odd numbers, ang pagitan ng odd numbers ay 1, 3, 5, 7, 9. Ang pagitan nun ay 2 din. So, syempre, yung magiging second number natin ay magiging x plus 2. Third natin ay x plus 4. Tapos yung fourth number, ito yung hinahanap natin, magiging x plus 6. Pagitan nila, ayan, 2, 4, 6. Ito yung fourth. Tapos, ang sum daw nila ay 56. So, gawa natin na equation, i-add natin itong apat na numbers natin. I-add natin lahat ito. May apat na x tayo, 4x. I-add natin ito, 2, 4, 6. That is equal to 12. Tapos, equal daw siya sa 56. Two-step equation na lang, ilipat yung 12 sa kabila by subtracting 12 to both sides. 0 na ito. 4x therefore is equal to 56 minus 12. That is equal to 6 minus 2. We have 4. 5 minus 1 is 4. Divide natin both sides by 4. Therefore, ang value ng x, 44 divided by 4 equals 11. 11, itong first number natin. Second natin ay 13. Ang third natin ay 15. Ang fourth natin ay 17. Ang hinahanap natin, find the greatest number. So, yun pa rin yung answer natin. Yun, 17 pa rin ang greatest number. So, dito na tayo sa shortcut. Mas madali. Basta given ang sum. Okay, so next, number 3. The sum of 6 consecutive odd numbers is 216. What are the numbers? So, dito hinahanap lahat ng numbers. Shortcut ulit, pwede pa rin, given yung sum. Ang sum daw ay 216. Tapos meron tayong 6 consecutive odd numbers. So shortcut, yung given na sum 216,
i-divide natin kung ilang consecutive numbers yan. Divide lang natin sa 6. So, eksakto ito. 216 divided by 6, this is equal to, kung 21 divided by 6, so ipakita natin. 216 divided by 6, we have 3. 3 times 6, that is 18. Subtract, we have 3. Bring down 6, eksakto na. 36 divided by 6, that is equal to 6. So therefore, pag dinivide natin, 36, so yan yung magiging gitna. Okay? So ito yung gitna. Gitna ng 6 consecutive odd numbers. So kung 36 yung gitna, ano yung nasa kasunod niya sa left at right niya? We have 35 tsaka 37. Okay? Tapos meron tayong 6. 6 ang hinahanap natin. So dalawa pa lang ito. So anong kasunod niya? 39, 41. Dito sa left naman ay 33 tsaka 31. So yan na yung 6 numbers na hinahanap natin. What are the numbers? So yan na yun. So napaka-simple. Pag ginawa natin ng algebra way ulit, so ang magiging x natin, ito yung first, x plus 2, dahil odd numbers, ang pagitan ng odd numbers ay dalawa. Okay? Odd numbers, pagitan dalawa. So ang second ay x plus 2, we have x plus 4, sunod x plus 6, so meron na tayong third, fourth, fifth ay x plus 8, tapos x plus 10, ito yung pang 6. Okay? So, i-add lang daw natin yan. Ang total ay 216. So, i-add natin lahat ito. Meron tayong 6x. 6x plus, i-add natin itong mga numbers natin. 2, 4, 6, 8, 10. So, pag partner-partnerin natin, may 10 tayo dito. Ito is 4 plus 6, another 10. And then 2 plus 8, 10. So, therefore, meron tayong 30. Okay, so 6x plus 30 equals 216. Then, subtract 30 to both sides. Subtract 30 to both sides. 0 na ito. 6x is equal to 6 minus 0, we have 6. 21 minus 3, that is equal to 18. And then, divide both sides by 6. So, 1 na ito, cancel. X is equal to, so eksakto, no? 18 divided by 6, that is 3. 18 divided by 6 is 3. 6 divided by 6 is 1. So, etong 31, ito yung first. So, ito na yun. Yun, same number, same answer na tayo. Ang first natin ay 31. Ang second ay, add lang tayo ng add ng 2. 31, 33, 35, 37, 39, and 41. Ayun, same na dito. Okay? So, gamitin na natin yung shortcut. Basta kailangan, alam natin kung paano nangyari yung shortcut na yan. Okay? So, next, number 4. Find the sum of the odd consecutive numbers from 4 to 30. So parang ito na yung nasa question nung sender natin. Yun, pag nakalagay yung from. So find the sum. Hinahanap naman natin ngayon sum of odd consecutive numbers from 4 to 30. So yun yung word na from. From 4 to 30. So simula sa 4 hanggang 30 ito, no? Pero ang hinahanap natin yung add lang. Add. So may general formula tayo na gagamitin dito. So dalawang formula kasi ulit ito. Yung sum ng odd numbers, may shortcut formula tayo diyan. Pero yung general na formula para sa sum ay S sub n is equal to n over 2 times a sub 1 plus a sub n. Ito, applicable ito para sa lahat. Tapos may shortcut tayo para sa odd numbers. Sum ng odd numbers, may shortcut formula tayo dito. Ang sum lang ng odd numbers ay equal sa n squared, where n is the number of terms. Bilangin lang natin kung ilan yung terms. Square lang natin. Ito naman, formula ito ng arithmetic progression. Sum ng arithmetic progression. So, arithmetic series ang tawag doon sa sum ng arithmetic progression. So, gamitin natin itong dalawang formula para ma-solve natin ang sum ng odd consecutive, find the sum of the odd consecutive numbers from 4 to 31. 4 to 31, ano yung unang odd numbers dyan? Unang odd number, edi 5. Ano naman yung last? Last na odd number, edi 29. Okay? So, itong formula natin dito ay n over 2, bilangin natin kung ilan yung 5 to 29. So, pwedeng maunti naman ito, pwede nating bilangin na lang isa-isa. Or may shortcut naman di ba? Kung 1 to 30, ilang odd numbers ang 1 to 30? Meron niyang 15.
Kasi nahahati yung 1 to 30. 15 odd numbers, 15 even numbers. Kaso hindi kasali yung 1 tsaka yung 3. Therefore, ang n natin dito ay magiging 13. Okay? Kasi kung 1 to 30, meron siyang 15 odd, meron ding 15 even. Okay? Hati sa gitna. 15 odd, 15 even ang 1 to 30. Nagsimula lang tayo sa 5, natapos sa 29. So, ibig sabihin yung odd numbers, tinanggal natin yung 1 tsaka yung 3. Di from 15 odd numbers, bawasan natin ng 1 at 3. Dahil sa 5 nagsimula, di yung n natin ay 13. Okay? So, 13 divided by 2. Ito lang yung formula natin using the arithmetic series. First term natin ay 5 plus ang last term natin, 29. Then, gamitin lang natin yung formula. So, i-add muna natin ito. 13 divided by 2. Huwag munang i-divide ito kasi may decimal. Dito natin siya i-divide. 5 plus 29, that is equal to 34. Tapos, itong 34 divided by 2, itong i-divide natin. 34 divided by 2, 17. So, magiging sum na lang niyan ay 13 times 17. So, ipakita lang natin. So, 17 times 13, i-multiply lang natin. 3 times 7, we have 21. 3 times 1 is 3 plus 2, we have 5. 1 times 17, we have 17. Add natin ito, bring down 1. 5 plus 7 is 12, carry 1. 1 plus 1, we have 2. Therefore, the sum is 221. Ang sum ng odd numbers from 4 to 30 ay 221 using the arithmetic series formula. Or, another way, ganito lang ka-simple, ang formula ng odd numbers ay equal sa n squared kapag nagsimula sa 1. Pag nagsimula sa 1 up to 1 up to 29. N squared yung formula. Formula ng odd numbers kapag ito may condition ito, simula lagi sa 1. Kapag nagsimula sa 1 hanggang 29, ang formula lang yan ay n squared. So, ibig sabihin, ang sum ng hanggang sa 29, lagyan natin subscript na 29 ay equal sa ilang numbers ba yung hanggang 29? We have 15 odd numbers. Di 15 squared lang natin. Okay? 15 squared, ima-minus natin ngayon yung hindi kasali. Kasi itong formula na S is equal to N squared, formula yan simula 1 to 29. Ilan yung natanggal? Hindi kasali yung 1 at 3. 1 at 3, add natin, 1 plus 3, we have 4. So, isubtract lang natin yung 4. Tapos, pag in-square natin ng 15, 15 times 15, that is equal to 225. Subtract natin yung 4, same answer, 225 minus 4 is 221. So, same answer. Okay? So, pakita lang natin yung 15 times 15. 5 times 5, we have 25. 5 times 1 is 5 plus 2, we have 7. 1 times 15, we have 15. Pag in-add ay 225. Okay? So, yan yung dalawang formula sa pagkuha ng sum ng consecutive odd numbers. Okay? Number 5. Find the sum of the odd consecutive numbers from 50 to 110. So, ito, paano naman to? Lumayo sa 1 ito. So, yung sum ng odd consecutive numbers from 50 to 110, ibig sabihin, magsisimula yan sa 51 hanggang less than 110 dapat kasi from 50 to 110. So, bago yung 110 ay 109. So, gamitin ulit natin ang formula para sa arithmetic series n over 2 times a sub 1 plus a sub n. Okay? Alamin natin itong n. Bilangin natin. So, divide natin sa 2. Tapos, ang a sub 1, yung first term, 51. Plus the last term, 109. Okay? So, ang tanong, ilan yung 51 to 109? Ilan lahat yun? Kapag ganyan na medyo marami na, pwede natin gamitin yung formula ng arithmetic progression. A sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 times d. A sub n, ito yung last term. Last term. A sub 1 is the first term. N is the number of terms. Yan yung hinahanap natin.
D is the common difference. Common difference. Kaya letter D for difference. Okay? So medyo marami kasi. So para hindi natin isa-isahin, gamitin natin itong formula na ito para ma-solve natin yung N. Okay? So ang last term natin, 109. Ilagay natin dito, 109 equals the first term, that is 51, plus N minus 1. Ito yung hinahanap natin, yung N. Ang D natin, ano ang common difference? Di ba consecutive odd numbers? Ano ang difference ng odd numbers? Eh di 2. Yun yung pagitan ng mga odd numbers. Okay? So, i-distribute muna natin itong 2. Tapos, at the same time, itong 51 i-subtract natin. Minus 51 to both sides. So, 0 na ito. 9 minus 1, we have 8. 10 minus 5 is 5. So, we have 58 equals, distribute yung 2. 2 times n, we have 2n. 2 times negative 1, we have negative 2. Okay? Yung negative 2, ilipat sa kabila. So, add tayo ng 2 to both sides. 0 na ito. 58 plus 2, we have 60 is equal to 2n. Then, divide both sides by 2. Therefore, ang number of terms natin, n is equal to 60 divided by 2. We have 30. So, meron palang 30 terms. 30 terms pala yung 51 to 109. Or another way, pwedeng bilangin na lang natin. Madali namang bilangin ito. Eksakto kasi yan. Halimbawa, pag gusto nyo bilangin na lang, 51 hanggang 60, meron tayong 5. 51, 53, 55, 57, 59. Yun, pwede nyo bilangin isa-isa. 51 to 65. Tapos, 61 to 70, another 5. 70 to 80. 71 to 80. Tapos, hanggang 90. Hanggang 100. Hanggang 110. Ayun, eksakto. Ilang 5 yan? So, merong 30. So, yun yung another way. Bilangin nyo na lang. Okay? So, meron tayong 30 terms. Okay? So, kung alam na natin yung 30 terms, kung medyo nahirapan kayo sa formula, bilangin nyo na lang. Madali naman. Kung ilan yung number of terms na yan. So, by 5 naman yon kada by 10, ano? So, magiging tigli 5. Kada 10, 51 to 60, 61 to 70, and so on. So, ngayon, gamitin na lang natin itong formula. So, 30 divided by 2, pwede nang i-divide ito. 15 na lang yan. Tapos, 51 plus 109. So, ano magiging sagot dito? 51 plus 109, that is equal to 160. 51 times 100 plus, okay, so 160. Tapos, i-multiply na lang natin. Pag minultiply natin yan, so burahin ko na dito. Yan, burahin ko na ito solusyon dito. Tapos may shortcut formula pa tayo mamaya. Yung para sa odd numbers. So, pwede natin gamitin yon. Para sa akin, mas madali yung formula ng odd numbers. Yung kanina na n squared lang. Okay? Where n is the number of terms. Okay, so pakita lang natin yung solution dito. 160 times 15. Okay, distribute yung 5. So we have 0. This is 30. 5 times 1 is 5 plus 3. We have 8. So 800. 1 times 160. We have 160. Add natin ito. So dalawang 0. 8 plus 6. We have 14. 1 plus 1. So therefore, the sum is 2,400. Okay? Using the formula of arithmetic series. Then another formula, pwede natin gamitin yung S sub n. Ang formula ay n squared para ito sa odd numbers. Sum ito ng odd numbers. Pero tandaan, sum yan ng odd numbers nagsimula sa 1. Dahil 50 tayo to 110, pwede natin kunin yung sum nung 110. Ima-minus natin yung sum nung hanggang 50. Yung sum ng hanggang 50. Okay? So, ipag-minus natin, pwede natin gawin yon. Ano yung sum ng 110? Yung 1 to 110, yan ay binubuo yan ng, i-divide natin sa 2 yung 110, meron niyang 55 odd numbers. Meron din niyang 55 na even numbers. Okay? Therefore, ang magiging formula natin, may 55 even numbers. So, i-square lang natin yung 55. 55 squared minus yung 1 to 50 naman. Yung 1 to 50, binubuo yan ng 25 odd tsaka 25 na even. Okay? So, i-minus natin yan. Yung n natin ay 25 odd numbers, edi 25 squared.
So yan yung formula. So ito yung shortcut formula. 55 squared minus 25 squared. Try natin kung magiging eksaktong 2,400. Okay? And then, may shortcut tayo pag nag-square tayo ng may 5. Kung basta nag-square tayo ng may 5, halimbawa 55 square, ang technique lang dyan, automatic 25 yung dulo niyan. Tapos itong 5, imumultiply lang natin sa next number sa 5. 5 times 6. 5 times 6, that is equal to 30. Ang 25 squared, ganun din. 25 yung dulo niyan. Tapos itong 2, i-multiply natin sa next sa 2, 3. So 2 times 3, that is equal to 6. So yun yung shortcut pag nag-i-square tayo ng 5 yung dulo. Automatic 25 yung dulo. Tapos yung number, i-multiply natin sa kasunod. Kasunod ng 5, 6. Kasunod ng 2 ay 3. Pag sinubtract natin yan, 25 minus 25, 0, 0 na yun, ano? Tapos 30 minus 6, that is 24. Ayun, eksakto. 2,400. Okay, so ayun. So lumabas na. Ito nga pala yung mga, kung naghahanap kayo ng reviewer, ayan. Ito yung mga maire-recommend kong mga reviewer sa inyo. Meron ako nito, itong may bago na ngayon eh. So itong itong ganitong type ng reviewer, Brainbox, tsaka itong isa, yan 2026. Meron ako nitong dalawa, tapos itong dalawa wala pa ako, plan ko pa lang bilhin. So yan yung mga maire-recommend kong reviewer kung naghahanap kayo ng reviewer. So maganda, malayo pa, matagal pa yung exam, bumili na kayo ng reviewer, hindi yung mga 2 weeks na lang, hindi na siguro effective yon. So maganda ngayon pa lang, medyo habang ilang buwan pa bago mag-test, bumili na kayo niyan para may iba pa rin yung may nababasa kaysa yung nagre-review lang sa online. Okay? So another, number 6. Find the sum of the odd consecutive numbers between 2 to 100. Ayan. So, eto madali. Kapag halos nagsimula sa 1, no? 2 to 100. Ayan. So, ito na rin yung nasa tanong pala nung sender natin, yung between. Pag between, ibig sabihin hindi kasama yung 2 at 100. Okay? Between lang, di ano lang yan. 3 to 99. Okay? Ang hinahanap natin, sum of the odd consecutive. Ayun, add consecutive numbers. Okay? So again, dalawang formula ang gagamitin natin. Unang formula ito, pang general, pang lahat ito. S sub n is n over 2 times a sub 1 plus a sub n. And then other formula, ang sum naman ay n squared. Pero yung n squared, tandaan natin, ito ay kung ilang odd numbers, kasama lagi yung 1. Okay? So itong unang formula natin, n over 2, hindi pa natin, bilangin natin yung n. Ang a sub 1, yung first term, 3, plus the 99, that is the last term. Madaling bilangin to kasi nagsimula sa 3. Kung ulitin natin, kapag 1 to 100, hinahati yung 1 to 100 ng tig 50. 50 even, 50 odd. Okay? 50 even, 50 odd. Kaso nagsimula sa 3. Nagsimula sa 3. Ilan lang yung nabawas dito sa add, nabawasan lang siya ng isa, yung 1. So therefore, imbis na 50, magiging lang siyang 49. Okay? So 49 divided by 2 times 3 plus 99. Huwag mo nang i-divide ito kasi magiging decimal ito. Yung 2 i-divide natin dito sa sum. 3 plus 99, that is equal to 102. So dito natin i-divide yung 102 sa 2. 102 divided by 2, hatiin sa dalawa, magiging 51. So 49 times 51. Then, i-manual lang natin. 49 times 51. So 1 times 49, we have 49. 5 times 9, we have 45. 5 times 4 is 20. Plus 4, we have 24. Add, bring down 9. 4 plus 5 is another 9. Bring down 24. So therefore, 2,499 ang sum ng odd numbers between 2 to 100. Another formula, kunin lang natin yung sum ng 1 to 99. Shortcut formula para sa sum ng 1 to 99 ay n squared. Ilan yung n? From 1 to 99, ilan yung n? Meron tayong 50. May 50 odd numbers. 50 squared lang yan. Ang problema, itong 50 squared, simula sa 1. Ang hinahanap natin, nagsimula sa 3. 3 to 99. Yung 50 squared, bawasan lang natin netong 1 kasi hindi kasama yung 1. 50 squared minus 1. Okay? So therefore,
50 times 50, that is 2,500. Pag sinabtract natin yung 1, same answer, 2,499. Okay? Next number 7. The sum of consecutive even numbers is 36. What is the first number in this sequence? Okay? So given ulit yung kagaya ulit ito nung kanina, given yung sum ng consecutive, the sum of consecutive even numbers is 36. Parang kulang yung problem dito sa number 7. Walang nakalagay kung ilan yung consecutive even numbers. So, typo siguro ito doon sa sinend sa atin. So, i-check ko nga kung yung problem na ito ay ganun talaga yung wala talagang number. I-check ko doon sa screenshot ko o kung hindi ko lang nalagyan. Kasi pag walang nakalagay na ganyan, hindi natin na masasagot yan. I-check ko doon sa aking copy. Number 7, the sum of, ayun, meron pala. Na-miss ko yung 4. Ayun, so merong 4. Kala ko may typo ulit. The sum of 4, may 4 dito. Ayan, so ito yung sa question niya. The sum of 4 consecutive even numbers is 36. What is the first number in this sequence? So gamitan ulit natin ng formula. Given yung sum, ang sum daw ay 36. Given yung sum, 36, tapos 4. Eh di i-divide lang natin. 36 divided by 4 equal na yan sa 9. 9, ito yung gitna. Ang tanong, what is the first number in this sequence? Kung 9 ang gitna, ibig sabihin, even numbers ito, 9 yung gitna, ibig sabihin nasa pagitan yung 9 ng 8 tsaka 10. Okay? 9 yung gitna, nasa pagitan siya ng 8 at 10. Ang hinahanap natin, 4 consecutive even numbers. So, may dalawa pa. 8, 10, may 12 pa dito. Tsaka 6. Ang tinatanong, what is the first number? The first number is 6. Okay? Or, using algebra, ilet natin yung x. X yung first. Even numbers, ang pagitan ay dalawa. Second ay x plus 2. Ang third ay x plus 4. Ang fourth ay x plus 6. Tapos, i-add natin. Pag in-add natin yung apat na numbers na yan, may apat na x tayo. And then 2 plus 4 plus 6, we have plus 12. Equals dapat sa 36. And then solve for x. Solve for x, subtract 12 to both sides. Cancel this. 4x is equal to 36 minus 12. That is equal to 24. Divide both sides by 4. 24 divided by 4 is equal to 6. Ang first number natin ay 6. Second number ay 8. Third number ay 10, and then fourth number ay 12. So, di ba, parehas lang dito? Okay? So, doon na tayo sa shortcut. Napakadali. Wala pang 1 minute ay kaya nyo isolve gamit ang shortcut. Okay? So, next number 8. Kailangan lang alam nyo pa rin yung formula kasi may time na hindi applicable yung shortcut. Kaya, laging pinapakita ko itong kung saan nanggaling yan. Okay? So, number 8. The sum of 4 consecutive even numbers is 1,284. What is the biggest number? So, halos katulad ng number 7, no? Parehas na bago lang yung sum. 4 consecutive even numbers. E di ganun din yung formula natin, lumaki lang yung sum. E di yung 1,284, i-divide natin given kasi yung sum tapos 4. 4 consecutive even numbers. Eh, divide natin sa 4. Okay? Kaya ng i-mental, no? Eksakto kasi lahat. 12 divided by 4, that is equal to 3. 8 divided by 4, that is 2. 4 divided by 4, that is 1. Yung sakto. Ito na yung gitna. Ang hinahanap natin, what is the biggest number? 4 sila lahat. Ito yung gitna. Eh, ibig sabihin, nasa pagitan niya ng 320 at 322. Apat ang hinahanap natin. So, meron pa ditong plus 2. So, 324. Subtract 2 tayo dito. 318. Hinahanap what is the biggest number. The biggest number is 324. Okay? Siguro pwede ko nang hindi ipakita yung isa. Same lang din ang kakalabasan niyan. Pag sinold natin, o mabilisan na lang, ang first natin ay x, second x plus 2, third x plus 4, fourth ay x plus 6. Pag inad natin, same lang dun sa kaninang sum, 4x
plus 12 equals 1,284. So subtract 12 to both sides. Cancel this, 0 na yan. 4x is equal to 12 pa rin ito. 8 minus 1, 7. 4 minus 2 is 2. And then divide both sides by 4. Pag divide both sides by 4, 1,272 divided by 4, we have 3. 3 times 4 is 12. Subtract, we have 0. Bring down 7. 7 is divided by 4 is 1. 1 times 4 is 4. Subtract, we have 3. Bring down 2. 32 divided by 4. That is 8. 8 times 4, 32. Yun, sakto na. 318. So therefore, same pa rin yung answer natin. 318, 320, 322, 324. Ang pinakamalaki ay 324. Next, number 9. Find the sum of all consecutive numbers from 1 to 25. Yun, so dito kasama na lahat. Walang odd, walang even. So find the sum of all, ayan, all consecutive numbers from 1 to 25. Ayun, so dito yung word na from, pag sinabi from 1 to 25, kasama lahat. Pag between, hindi kasama yung 1 tsaka yung 25. Okay? Kapag from 1 to 25, kasama yung 1. Magsisimula sa 1 hanggang 25. So kunin daw natin yung sum ng consecutive numbers. Okay? So, ang formula para sa lahat, yung isa lang yung gagamitin natin dito kasi ito ay all. All ito, consecutive numbers. Yung kaninang formula na n squared, para ito sa add. From 1, simula sa 1. Yung even numbers naman, n times n plus 1. Para naman ito sa sum ng even numbers lang. Pero kapag ganyang all, ang gagamitin lang natin yung formula para sa arithmetic progression. S sub n is n over 2 times a sub 1 plus a sub n. Okay? So ito lang gagamitin natin, isa lang. Ilan yung n? 1 to 25. Napakadali ng bilangin. 1 to 25. Di automatic 25 na yan. Okay? 25 divided by 2. The first term is 1 plus the last term is 25. Okay? Huwag munang i-divide ito. Kopyahin lang natin. Magkakadecimal pag dinivide ito. Dito natin siya i-divide. 1 plus 25, that is equal to 26. So itong i-divide natin, 26 divided by 2. That is 13. Tapos, i-multiply na lang natin manually. 25 times 13. 3 times 5 is 15. 3 times 2 is 6 plus 1. We have 7. 1 times 25, we have 25. Add lang natin ito, bring down 5. 7 plus 5 is 12, carry 1. So therefore, the answer is 325. Okay? Number 10. Find 3 consecutive numbers such that the sum of the first and the second integers is 22 more than the third integer. So ito na yung kagaya nung sinasabi ko kanina. Hindi applicable dito yung dinidivide kung ilan. Meron tayong 3 consecutive numbers pero hindi given yung sum. Kaya importante pa rin na alam natin yung second technique kanina. Yung gagawa ng equation. Hindi kasi applicable yung shortcut dito. Okay? So mag-a-assign lang tayo dito. X, ito yung first. X plus 2 dahil 3 consecutive. Consecutive lang. Consecutive numbers. Hindi even, hindi add. Kaya magiging, kung consecutive lang, X plus 1 yung magiging second. Tapos yung third natin ay X plus 2. Ito na yung magiging third. Okay? Kapag consecutive odd or consecutive even, yung pagitan ay 2 by 2. Pero kapag consecutive numbers lang, ang pagitan ay di 1 lang. X plus 1, X plus 2. Then, buuin na natin ang ating equation. Find 3 consecutive numbers such that the sum, okay? Sabi dito, the sum of the first and the second. I-add daw natin yung first at second. Okay? First plus second is equal to the sum of the first and second integers is, ang ibig sabihin ng is ay equal sign. 22 more than. Pag sinabing 22 more than, mag-add tayo ng 22. 22 more than the third integer. Dito natin nilalagay yung third. Third integer plus 22. Okay? Then, substitute na natin. Ang first integer natin ay x. Ang second integer natin ay x plus 1. Ang third integer natin ay x plus 2. And then plus 22. Solve for x na lang tayo. Solve for x, so dalawang x dito. Or pwede i-cancel na natin itong tigisang x. May x sa left or may x sa right, may x sa left. Pwedeng i-cancel na natin yan.
Pag nag-subtract tayo ng x to both sides, cancel na yon. And then x plus 1 yung natira dito, equals 2 plus 22, we have 24. And then, subtract tayo ng 1 to both sides. Ayun, tapos na, x na lang yung natira. 24 minus 1 is 23. Okay? Ang tinatanong, find 3 consecutive numbers. So we have 23 yung una. Sumunod, syempre, 24. And then, 25. Verify nga natin yung condition. Kapag inad daw itong dalawa, first and second, 23 plus 24, that is equal to 47. Yung 47 daw ay 22 more than the third integer. Ibig sabihin, pag sinubtract natin itong third integer, 22 dapat yung sagot. Or 20, or pwede rin, yung 25, pag nag-add daw tayo ng 22, equals sa 47. Ayun, sakto. 47. Okay? So, tama. Yun yung checking. Last number, number 11. Find the 3 consecutive numbers such that twice of the first, 3 times of the second, and 4 times of the third together make 191. Again, hindi applicable dito yung shortcut kasi hindi given yung sum. So, ang sinasabi, find 3. Find 3 consecutive numbers. So, mag-assign lang ulit tayo, x plus 1, x plus 2. Kasi hindi naman siya odd or even. Kaya ang pagitan, 1 and 2 lang. So, ito yung first, second, and third. Okay? Find 3 consecutive numbers such that twice. Isa-isayin natin, ha? So, twice of the first. Twice of the first, edi 2 times the first. Okay? 2 times the first. 3 times the second. Such that, hinahanap natin dito, together make 191. So, ibig sabihin, addition. Together kasi. 3 times of the second. 3 times of the second. And 4 times of the third. 4 times of the third. Together make 191. So, yung addition kasi gawa no together. So, equals 191. Okay? Just solve. Substitute natin ang first ay x plus ang second ay x plus 1. Ang third ay x plus 2 equals daw sa 191. Distribute muna natin ito. Distribute natin yung 4 at 3. So we have 2x plus 3 times x is 3x. 3 times 1 is 3. 4 times x, we have 4x. 4 times 2 is 8 equals 191. Pag samasamahin natin yung mga x, 2x, 3x, and 4x, that is 9x. 3 plus 8, we have plus 11 equals 191. Okay? Two-step equation na lang ito. So, minus 11 to both sides. Ayan, nakikita ko na. Eksakto yung sagot. 9x is equal to 191 minus 11. That is equal to 180. Finally, divide both sides by 9. Eksakto ito. 18 divided by 9. That is 2. Kopyahin na lang natin yung natirang 0. Therefore, 20. Ang first number natin ay 20. Ang second number natin ay 21. Ang third number natin ay 22. So, ito na yung 3 consecutive numbers. I-checking natin. 2 times the first, i-multiply natin sa 2 itong 20. I-multiply sa 2, magiging 40. 3 times the second, 3 times 21, magiging 3 times 21, magiging 63. And then 4 times the third, 4 times 22, magiging 88. Pag inad daw natin yan, 191. So try natin, 3 plus 8, we have 1, 11, carry 1. 6 plus 4 is 10, 1 plus 8 is 9. Ayun, eksakto. 191. Check. That's all. So, thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito tungkol sa consecutive numbers, sum, tsaka yung mga lahat ng tungkol sa consecutive numbers. So, kung meron kayong math question, ay mag-comment lang kayo dito sa video na ito or i-PM nyo ako sa aking messenger. Ayan. Messenger ko ay RJ Enseñado. Okay? So, bye-bye and God bless. Good luck sa lahat ng nagre-review. Nag-comment nga pala ito sa civil service exam ko na reviewer kaya ina-assume ko na nagre-review sa civil service. So, bye-bye and God bless.